Magandang araw mga kakwentuhan! Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin nang pakinggan ang kwentong pinamagatang Pangangaliwa. Maria ang pangalan ng babaeng asawa. Juan naman ang lalaking asawa nito. Tara at sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng isang bayaning isinugal ang buhay para sa pamilya. Si Maria ay isang may bahay na nangarap umunlad sa buhay. Kaya naman, noong may pagkakataon ay hindi siya nagdalawang isip at agad na kumuha ng mga papeles. Naku Maria, malaking kalokohan yung gusto mo. Abroad? Huy, ang daming nagsubok. Pero tignan mo, marami ring namatay. Wika ng walang suporta niyang asawa. Wala naman kasing pagkukunan ng pagkain sila Minda ng kanyang asawa na si Juan. Bukod kasi sa batugan ito, napakadaling magsawa sa trabaho. Grabe ka naman, Mando. Malay mo, dito na tayo umunlad. Maging masaya ang buhay. Wala namang masama kung susubukan, di ba? Agad na nagtaas ng sabay ang balikat ni Juan at sinabing bahala daw si Maria sa kanyang buhay. May 250 ka ba dyan, Juan? Na-short kasi ako eh. Mahal pala ng NBI. Agad namang dumukot si Juan sa bulsa at naglabas ng 5 piso. Oh, ikaw na bahala sa kulang. Ito naman, tanong-tanong ka sa akin ng pera eh. Sa'yo naman din galing yan. Wika ni Juan kay Maria. Oo nga pala. Ayaw mo ba talaga magtrabaho? Kahit construction. May panggastos lang tayo sa araw-araw. Agad namang sumimangot si Juan at hinarap si Maria na natigilan. Gusto mo na naman bang pag-awayan natin yung walang kwentang bagay? Maria, kaya naman nating hindi kumain sa isang araw. Kakain na lang sa susunod. Huwag ka nga dyan. Sigaw nito kay Maria at bago umalis ay humalik muna sa noo ni Maria. Doon naman napangiti si Maria bago tumalikod na rin at maghanap ng makakain. Kahit kasi anong inis at galit niya kay Juan, ay hindi niya magawang mapalayas ito. Dala na rin ng mahal na mahal niya ito. Halos pa ulit-ulit lang ang ganoong setup ni Maria at ni Juan. Si Juan na tambay, kain, tulog at pabigat sa bahay pero ang galing magreklamo sa ulam. Habang si Maria naman napanay ang pagpapakuba sa sarili, kakatrabaho at inaalila ni Juan. Ilang linggo din ang ginugol ni Maria bago natawagan at sinabing pasado siya sa kanyang inaplayan. Kabado pa nga nung una si Maria sa interview dahil bukod sa hindi siya nagtapos ng pag-aaral ay hirap siya sa wikang Ingles. Mabuti na lamang at sinabihan siya sa agency na napag-aaralan naman ang English. Sa airport ay masayang nagpaalam si Maria dahil nagawa pa siyang ihatid ni Juan. Ay may paiyak-iyak pa dahil mamimiss daw siya nito na talaga namang ikinabaliw ni Maria. Gusto niya halos mag-back out dahil mamimiss niya din si Juan. Ngunit kumatok sa utak niya ang katotohanan na hindi sila bubuhayin ng pagmamahalan na iyon. Si Maria at si Juan ay matagal nang magkasintahan. Tila ba high school lover ang tawag sa kanila ng karamihan. Sila'y nagmamahalan at masaya sa kanilang pagsasama noon. Ngunit isang araw, habang busy mag-Mobile Legends si Juan at nakayapos sa kanya ang kapatid nito ay bigla na lamang nag-ring sa messenger at nakikipag-video call si Maria. Pucha tayo! Tumatawag asawa ko! Tulak ni Juan sa babae niya. At
agad naman iyong sumimangot at nagreklamo. Bakit kasi hindi mo pa iwan yung asawa mong baog? Inis na wika ng babae ni Juan. Lumapit naman si Juan sa babae niya at hinalikan sa pisngi sabay sabing, "Di pa ngayon, malapit na. Nag-iipon lang ako ng sapat na pera para makapagbukod na tayong dalawa." Agad naman itong naging dahilan ng malaking ngiti ng babae at gumilid na nga upang makapagbigay daan upang mag-usap si Juan at ang asawa nito. 2 taon na halos si Maria sa ibang bansa. Hindi man buo ang pinapadala niya kay Juan, kalahati naman ng sweldo niya ang ipinapadala niya dito. Bukod kasi sa nag-iipon si Maria ng pera, hindi niya din kayang hayaan si Juan na magutom mag-isa. Dahilan kung bakit ang lakas ng loob ng mokong na si Juan mambabae dahil nag-aaktong mayaman ito. Dahil na rin sa war freak ito ay wala ni isang nagbalak o nagtangkang magsumbong kay Maria sa takot na manggalaiti si Juan at targetin sila. Habang nag-uusap sila sa kanilang regular na video call, napansin ni Maria ang isang kakaibang kilos ni Juan. Para itong aligaga na may nililingon sa kabilang side na hindi nasakop ng kita ni Maria sa video call. 2 ang telepono ni Juan. Hindi naman alam ni Maria ang dahilan at hindi niya na din binalak pang alamin. Para kasi kay Maria ay sayang oras lamang ang bagay na iyon. Nasa gilid ni Juan ang spare phone at nakita ni Maria na may mensahe sa phone ni Juan mula sa isang hindi niya kilalang babae. Sa simula hindi niya ito pinansin at nag-focus siya ng pangangamusta kay Juan at sa mga ginagawa nito sa araw-araw. Noong si Juan naman nagtanong kay Maria ay namula pa ang pisngi nito at kinikilig. Subalit habang patuloy silang nag-uusap, napansin ni Maria na lagi nang nagva-vibrate ang phone ni Juan dahil sa sunod-sunod na mga mensahe. Kita sa mukha ni Maria ang pagiging kuryoso sa pag-vibrate ng telepono ni Juan. Labis-labis na kuryosidad ni Maria kaya't nagsimulang mag-ikot ang kanyang mga mata sa paligid ng kwarto ni Juan. Naghanap ng mga senyales ng anumang hindi karaniwang bagay. Doon nga ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Noong napansin niya na may mga litrato ng babae sa kwarto ni Juan, na wala siyang kaalam-alam. Nang makita niya ang mga litrato, biglang lumaki ang kanyang panginginig at ang takot ay sumalubong sa kanyang puso. Hindi niya alam kung sino itong babae na ito at nangangamba siya na baka may ibang relasyon si Juan na hindi niya alam. "Juan, may hindi ka ba sinasabi sa akin?" Baka sa tono ni Maria ang pagdududa. Bakas naman agad sa mukha ni Juan ang pagkabigla. Tila ba bigla itong nabigla sa narinig na hindi inaasahan. Nang makita ni Maria na patuloy na naglalabas ng mga kasinungalingan si Juan tungkol sa mga mensahe at mga litrato, nagdesisyon siyang kausapin si Juan ukol dito. Sinabi ni Maria sa kanya ang mga natuklasan niya at doon nagsimula ang kanilang matinding usapan at pag-aayos ng kanilang relasyon. Sa huli, napag-usapan nila ang mga issue at napag-usapan ang kanilang mga pag-aalinlangan. Naging mas malakas ang kanilang relasyon mula rito at nagpatuloy sila sa pagmamahalan na mas matibay at bukas sa komunikasyon. Ngunit buong akala ni Maria ay totoo na ang ipinapakita ni Juan sa kanya. Makalipas nga lamang ang ilang taon ay hindi naman inaasahan ni Maria na muling magloloko si Juan. O baka naman nagloloko pa rin talaga noon pa man. Nagsisinungaling lang.
Dahil si Maria ay isang mabait at masipag na overseas Filipino worker or OFW na nagtatrabaho sa Canada. Ipinagmamalaki niya ang kanyang trabaho bilang tagapag-alaga ng matatanda at isinasakripisyo niya ang oras at pagod upang nabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Si Juan, nang dumating siya sa Canada, agad siyang nagsikap upang magkaroon ng magandang trabaho at makapag-ipon para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Natutuwa siya na nakakapadala ng malalaking halaga para sa kanilang pangangailangan at pangarap. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi niya inaasahan na mangyayari. Sa loob ng ilang taon, akala niya ay tuluyan ng nasa kanya lamang ang puso ni Juan. Natagpuan ni Maria na parang may kulang sa pagsasama nila ng kanyang asawa. Nagiging malamig at masalimuot ang kanilang komunikasyon sa tuwing nag-uusap sila sa Skype o Messenger. Madalas, hindi na siya sinasagot ni Juan. At sa mga pagkakataong iyon ay may mga babaeng naririnig si Maria sa likod ng telepono. Ngunit laging pinaniniwala ni Maria ang sarili na nahihibang lamang siya. Dahil ang alam niya at lagi niyang pinaniniwalaan na nangako si Juan sa kanya na siya lamang ang mamahalin at hindi na ulit gagawa pa ng isang pagkakamali. Sa isang hindi inaasahang araw, natanggap ni Maria ang isang email mula kay Juan. Inilahad dito ni Juan ang katotohanan. Mayroon na siyang ibang babae sa Pilipinas at sila na raw ay magkasama. Nasaktan at naiyak si Maria sa pag-amin ng asawa. Hindi niya inaasahan na gagawin ito ni Juan. Lalo na't sa kanyang pag-alis ay nagsumikap siya upang masuportahan ang pamilya. Si Juan, hindi niya naman inaasahan na ganun pala ang isusukli ni Juan, ang mahal niyang asawa. Halos 2 buwan pa nga lang ang nakalipas noong malaman ni Maria sa isang concerned kapitbahay na si Juan ay nanirahan na sa ibang bahay kasama ang ibang babae na ngayon ay nagdadalang tao na. Hindi naman baog si Maria. Sadyang hindi lang sila compatible ni Juan. Kaya bigo silang makabuo ng isang supling. Sinubukan din ni Maria na makailang ulit na tawagan si Juan. Ngunit hindi niya sinabing nadiskubre niya na may kinakalantari itong iba. O mahal, naku, naubusan ako ngayon ng budget. Kailan ka ba magpapadala? Namimiss na kasi kita. Wika ni Juan sa kabilang linya. Gusto ni Maria na tumawa ng malakas at pagmumurahin si Juan. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Mamaya, magpapadala ko. Saglit. Rindig agad ni Maria ang mahinang tili ng babae na sa palagay niya ay ang dating kapitbahay nila na dalaga. Hindi naman talaga magpapadala si Maria. Actually, nasa airport na nga siya, papasakay na ng taxi pauwi sa bayan nila. Nag-take ng leave kasi si Maria at gusto niyang siya mismo ang makahuli sa kanyang asawa. Uy, si Madam pala to. Ngayon lang ulit kita nakita ah. Bati kay Maria ng isang kilalang tricycle driver. Ngumiti naman si Maria noong pagkababa niya at sumakay ng tricycle. Sa kanyang pagbaba ay agad namang nagbayad si Maria at walang pag-aatubiling binuksan ang bahay. Doon niya naabutan ang bahay na halos wala ng laman. Ate Maria, nandun si Kuya Juan kanina. Mabutit umuwi ka na. Halos araw-araw silang magkasama. Lagi silang ganyan. Agad namang nagpasalamat si Maria at tinungo ito. Mga walang ya! Mga manluloko! Sigaw ni Maria
noong makita niya si Juan na nakayakap sa babae at tila pinag-uusapan ang future nila. Kita niya din ang malaking umbok ng tiyan ng babae na sa palagay niya ay kay Juan. "Maria, magpapaliwanag ako. Mali ang iniisip mo," wika ni Juan, ngunit agad na tinanggal ni Maria ang kamay ni Juan na nakahawak sa kanya at pinigyan ito ng mag-asawang sampal. Habang ang babae naman ni Juan ay nilapitan niya at sinambunutan. Akmang pipigilan na siya ni Juan noong hinarap niya ito. "Huwag mo akong masubukang pigilan. Wala akong paki kung buntis yung babae mo. Pareho ko kayong papatayin," sigaw ni Maria kay Juan na natigilan. "Baka makunan si Sarah," sigaw ni Juan. "Wala akong paki. Maganda yun. Para magdusa kayong dalawa," sigaw ni Maria at hinila ang buhok ng babae ni Juan na si Sarah. Ang daming tao na nakiusyoso sa nangyari. Dala na rin kasi ng lakas ng boses ni Maria. Habang nasa labas sila at kinakaladkad ang babae, lahat ng tao ay nakasilip. "Maria, wag naman dito. Nakakahiya sa kapitbahay," pagmamakaawa ni Juan. "Ano? Nahiya ka ba nung kasalukuyang nasa ibang bansa ko? Tapos niluluko mo ko?" Gigil na sigaw ni Maria kay Juan. Hinawakan ni Maria ang buhok ng babae at hinarap sa kanya. "Hindi ko naman siguro kailangang ipagsigawan. Alam naman nilang malandi kang babae ka. Kinalala pa kitang anak-anakan nun tapos gagapakin mo lang asawa ko." Pagkatapos ng pagtatagpong iyon, ay pinalayas ni Maria si Juan sa kanyang tirahan. Hindi niya rin ito binigyan ng pera at kahit anong pagmamakaawa ni Juan ay wala siyang pakialam. Noong kailan nga lang ay lumuhod pa sa harapan ni Maria si Juan dahil sa wala na itong pera at iniwan na din siya ni Sarah. Ngunit tulad noon ay wala nang pake si Maria. Napagtanto ni Maria na maliban sa kanyang nararamdaman ng sakit at pagkabigo, kailangan niyang magdesisyon para sa kanyang sarili. Nagpasya siyang hindi na palalakihin ang problema at sa halip ay hahanap ng paraan upang makabangon. Isinapuso ni Maria ang kanyang trabaho at nagpatuloy sa pag-aaral upang mapabuti pa ang kanyang kalagayan sa Canada. Ipinaglaban niya ang kanyang karapatan bilang asawa at sa tulong ng mga kaibigan at abogado, nagawa niyang mag-file ng legal na paghihiwalay kay Juan. Dinalikuran niya ang mapait na karanasan na iyon at nagdesisyon na magsimula ng panibagong buhay. Sa mga susunod na taon, tuluyan nang nag-move on si Maria. Ibinuhos niya ang kanyang panahon at atensyon sa kanyang trabaho at pag-aaral. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nakahanap siya ng mga bagong kaibigan at nagkaroon ng mas makulay na buhay sa Canada. Ipinakita niya na kahit gaano pa kasakit ang mga pagsubok, may lakas siyang tapusin ang kanyang mga pangarap. Ang kwento ni Maria ay isang halimbawa ng mga tapang at determinasyon ng mga OFW na nagsusumikap sa ibang bansa upang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Sa kabila ng pagtitiwala at pag-asa na nawala, natagpuan niya ang kanyang sarili at naging inspirasyon sa iba na kaya nilang malampasan ang mga pagsubok na dala ng pagiging OFW. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.